Hello mga kabibig! Welcome back sa aking bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglembak-lembak na tawad. Eminem, share your blessing. Namamas ko po. Super happy duper ang regalo ng SWS nating Social Weather Survey. Mga kabibig, grabe. As in, mawiwindang ka sa regalo na talagang ito ang nako, tumaas ang BP ni BBM. Oo, tumaas ang BP, nagwala, umiyak. Ano ba? Nagtumbling ba? Hindi nagtumbling. Hindi ko alam kung ano maging reaction niya. Hindi ko alam kung ano maging reaction ni Madam Claire Castro. Ngayon, grabe kabibig. Negative 3% ang trust rating ni BBM. Agoy, ang sakit naman yan. Negative 3%? Saan mo hahanapin yan? So it means ang mga tao wala na talagang tiwala kay Bongbong Marcos, mga kabibig. Super duper lagapak to the lowest level, mga kabibig. Sabi ng iba, kinarma. Karma na yan. Yang ang magandang regalong ibinigay sa atin ng buong Pilipino, itong kanilang paniniwala na hindi na karapat-dapat na umupong presidente si BBM kasi negative 3. Saan mo hanapin ang negative 3% trust rating? Trust rating yan ha. Kung paano maniniwala ang mga tao na kaya mong umupong presidente, na kaya mong solusyonan ang problema ng ating bansa, lalo na ang flood control project anomalies. Yung sinabi ni BBM, hindi magpasko, may makukulong na. Si Diskaya lang ang makukulong, pero yung ibang mga kongresista ng party-party, nanood ng concert sa ibang bansa, nag-winter party sa ibang bansa. Nasaan naman yung pangako mo? Another budol na naman. O etong nangyari, negative 3%. This is an indication na nako, kulang na ng konting push. Nako, baka meron ng maraming magrarally dyan. Habang si VP Sara, kung ang kanil ko VP Sara mag-negative, hindi. VP Sara nakakuha ng 31%, tumaas ang trust rating ni VP Sara, mga kabibig. So palakpakan, niyurakan nyo na, ginagawa nyo pa ng mga kaso-kaso, plunder case, impeachment case, bubuhayan naman ang impeachment case, confidential funds. Pero tingnan nyo kabibig, nakakuha ng mataas na trust rating si VP Sara na 31% kumpara kay BBM na negative. Read my lips. Negative 3. Grabe. Eto, i-share ko sa inyo, nabasa ko para sabihin nyo naman gawa-gawa kung issue na to para may pag-usapan tayo. Hindi, nabasa ko ito. Ganito sa GMA News Online. SWS survey. Marcos net trust rating drops to negative 3. Sara Duterte rises to 31%. Ano masasabi nyo dyan? Fake news. AI. Edited. Bayaran. Yun talaga ang mga statement nyo ba? Yun talaga mga comment niyo. Palaging ganun mga comment nyo ba? Na wala. Ay, grabe. Oy, basahin natin ha. The net trust rating of President Bongbong Marcos Jr. slipped to negative 3%, while that of Vice President Sara Duterte improved to 31% amid government investigations into alleged anomalous flood control projects. The latest social weather station's SWS survey showed. The SWS poll conducted on November 24 to November 30 and confirmed by SWS on Friday showed Marcos garnering 38% match ratings as against 41% has little trust in him. On the other hand, Vice President posted a 56% match trust score as against 26 who have little trust in her. The President negative 3 net trust rating for November 2025 is also lower than his October net trust rating of 7%. Duterte's November 2025 net trust rating, meanwhile, was higher than her net trust rating on October, which is 25%. So ito kabibig. Ito yung, grabe. September, ito kang bongbong. 43 much trust. Undecided 21. Little trust 36. Ang net 7.
Nako, nung November, 100% aware, 38 much trust, undecided 20, little trust 41, net rating ng kay Bongbong at trust rin is negative 3. Ala, grabe, negative 3 talaga, kabibig. As in, nakakahiya. As in, ang sakit, mga kabibig, di ba? Oo. Kay Sara naman, ito yung kan Sara, oh. Ooh, 56, 17, 26, 31, tumaas. Because last September, ang net ni Sara is 25. Ngayong September yun, ngayong November is 31%. Tumaas, mga kabibig. This is face-to-face interviews nationwide on 1,200 adults aged 18 years old and above. O yan, grabe kabibig. Uy, naku, mga paano yan? Paano yan? Ay, naku, ang sakit naman yan, kabibig. Oh. Napakasakit talaga. 'Di ba? Na ganun na lang bang mangyayari ba? 'Di ba, mga kabibig? Uy, ano kayang remedyo, ano kayang explanation ni Claire Castro nito? Baka sabihin ni Claire Castro na hindi maniniwala si BBM sa mga issue na yan. Hindi maniniwala si BBM sa mga sorbe-sorbe na yan. Walang pakialam si BBM, basta magtrabaho lang siya. Magtrabaho lang siya, uy. Walang problema. Trabaho ng trabaho si BBM. Oh, mahal ni BBM ang buong Pilipinas, kaya trabaho lang ng trabaho si BBM. Walang pakialam si BBM sa sa tawag dito? Sa trust rating na yan. Oo. Hindi maniniwala si BBM. Oh, palaging gano'n ang sabi ni Claire Castro. Naku, BBM, parang ang sakit naman nito. Diba? Kung ganito man ang resulta, ano na lang kaya ang gagawin ni BBM? Ano namang ang bagong mga, ang tawag dito, mga istorya na kayang papalabasin, mga kabibig niya? Drama lang yan. Huwag kayong maniwala. Oh, ramdam na ng mga tao ngayon. Diba? Ramdam na ng mga tao ngayon. Ito, mga kabibig. Oh, so ano ang iyong reaction, kabibig? Wala lang. Ako may reaction. This is a domino effect sa flood control project anomalies, Bukana Bridge, flood control project anomalies. Wala, ewan ko, may nakulong na ba? Yung pangako niya na may makukulong. 'Di ba? Ay, drama lang. So ano ang statement ni Rowena Guanzon nito? Hanapin natin si Rowena Guanzon. Ay, Rowena Guanzon, ano ang masasabi mo dito, Madam Rowena Guanzon? Eto, kabibig ha. I-share ko sa inyo kung ano ang statement ni Madam Rowena Guanzon regarding on this thing na talagang negative ang net trust rating ni BBM. Manood tayo, kabibig. Grabe, no? Ito na. BBM, minus 3% na lang ang survey rating mo. Hala, tinawanan. Confirmed by SWS. Yung pahayag survey ng Publicos, minus 26% ka pa. Hala. Sige. Sige pa. 3 years more? Hala. Okay pa more? Hala. Okay pa more. BBM, Hala. minus 3% na lang ang survey rating mo. Confirmed by SWS. Yung pahayag survey ng Publicos, minus 26% ka pa. Hala ka. Sige. Sige pa. 3 years more? Okay pa more? Hala. So, ito naman, kabibig, ang nakita natin ba? Trending na naman itong si F. Eliza Marcos. Naku, lalo ang mga tao magagalit nito. Bakit? Ito, kabibig, ipakita ko sa inyo kung ano ang latest trending news ni F. Eliza Marcos. Grabe. Ito, F. Eliza Marcos. First Lady Liza Marcos tied to 100 million infra project in Isabela. First Lady Liza Marcos has been linked to the so-called DP tablet leaks following allegations that she sought a 100 million infrastructure project to be charged to the Department of Public Works and Highway budget
under the 2025 National Expenditure Program. So it means, si Lisa Marcos daw di umano allegedly humingi ng 100 million infrastructure project na ilagay or kukunin sa DPWH budget at ilagay sa NEP. Nandun na pala sa NEP. So DPWH budget ito, humingi si Lisa ng 100 million para daw sa infrastructure project niya sa isang lugar. Nako. In report by Billionaire News Channel, the project appeared under the OP classification and carried a note that read. Meron pang note ha. Meron pang note si Madam Lisa. Care of First Lady Liza Araneta Marcos with request letter from District Representative Faustino D. Referring to Isabela 6th District lawmaker and incumbent House Speaker. So meron pang note si Lisa Marcos na, excuse me ha, hingi ako nito. Faustino D, ikaw nang bahala. Doon natin ilagay sa Isabela yung 100 million infrastructure project. Ang tanong, meron ba? At may karapatan ba si Liza Marcos na humingi ng budget? Diba? Budget records indicate that the project was eventually incorporated into the 2025 GAA. The item pertains to the construction of an alternate road in the northeastern area of Kawayan City, Isabela. Data available on the DPWH website showed that the project underwent a bidding process in September 2025. However, the bidding was subsequently declared a failure. Nako! Yan na kabibig ang tanong, meron ba talaga? Ang tanong, nagamit ba? Kasi nandun sa NEP napasok sa NEP, tapos nasa GAA, 100 million. Nako, paano yan? Iimbestigahan nito ng ICI. Hindi natin alam, sila ang nakakaalam dyan. Ito naman ang komento ng ating mga netizens. Siya naman talaga ang behind the power, in short, siya ang president. Sana kung mayroon mang ganyan na pera sa budget, gamitin ng maayos po. Yung mga gagawa ng project, dapat gawin ng maayos. Matibay, tumatagal, hindi substandard po. 100 million, barya lang sa kanila yan. Buong pamilya talaga may mga project. Sabihin naman ng mga ngengot na loyalista, hindi na kailangan ni Penguin ng mga allocable kasi mayaman daw sila mula bata pa. Hindi ibig sabihin kung mayaman. No need na ng mga insertions na yan. Sana, ito pa. Ito pa ang mga komento ng ating mga netizen. Basahin natin ha. Sana wag lang puro fake news ito. Dapat i-crucify din ito kasi pag si VP Sara, grabe na ang condemnation, mga millions lang. Pero ang mga billions na anomaly, walang actions. So, tama. Kadiri itong pamilyang ito, forever magnanakaw. It runs in their blood talaga pag nanakaw so the Philippine history books never lie talaga, from Jovine Thailand Ramos. At hindi pa talaga tapos si Madam. Ito pa ha, hindi ko mabasa niya. Pinagbaak-baak na nila ang pondo ng gobyerno galing sa pinaghirapan ng taong bayan. Ang sasarap ng buhay nila, ang mga tao, nasa na kayo, daming nasasayangan na panahon at resources. Noon galit sa adik pero ngayon takot sa adik. Lagi namang presumption ng mga FM, malaki solsol niya halata. Ito ang villain. Yan ang komento ng ating mga netizen hinggil sa issue na ating binabasa na si Liza Marcos, merong insertions din. Budget insertions na 100 million. Grabe mga nakakawindang. As in, wow! Amazing! Diba? Ay, paano yan kabibig? Ano pa ba? Baka nakalimutan nyo itong mga ni Marcos, yung mga promises niya. Kaya nag-negative itong si Marcos sa mga promises niya. Alam ko, bago magpasko, bago magpasko, marami dito na napangalanan, ay, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas before Christmas, makukulong na sila. Ito pa. Very, very confident na kulong mga to. Maraming mapapasko sa kulungan. 26 na ngayon, nasaan na? Wala silang Merry Christmas before Christmas, makukulong sila. Nasaan na ba yan? Yan. Marami pa tayong ipakukulong at marami pa pang mapasko sa kulungan. Nasaan na yan, Bongbong Marcos? Yung mga pabudol effect mo. Diba? So yun lang kabibig ang ating Dislibak-libak for today. Ano yung reaction dito?
Comment down below and Merry Christmas. Bye everyone. See you next time.